tubig ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit, bago pa ang mga modernong gripo at tubo na ating tinatamasa ngayon, dumaan ang Maynila sa isang mahabang yugto ng paghahanap ng malinis at ligtas na supply ng tubig. Ngayon ay susuriin natin ang kasaysayan ng sistemang pantustos ng tubig sa pamamagitan ng mga exhibit ng Museo El Deposito, isang mahalagang bahagi ng ating pamanang pangkasaysayan. Naisip mo na ba kung saan kumukuha ng tubig ang mga tao noong panahong wala pang gripo o modernong imbaka ng tubig? Makikita natin sa parteng ito ang alhibe. Ang alhibe ay isang malaking imbaka ng tubig na karaniwang gawa sa bato o simento. Ito rin ay malakihang ginagamit ng mga tao noong panahon ng Kastila sa Maynila. Dahil sa limitadong pinagkukunan ng malinis na tubig noon, iniipon sa alhibe ang tubig ulan at kung minsan ay tubig mula sa mga bukal at aqueduct. Dahil dito, nagkakaroon ng reserbang tubig ang mga tahanan at komunidad, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Ang El Deposito ay isang malakihang bersyon ng alhibe, isang imbaka ng tubig na naging bahagi ng pangunahing sistemang pantustos ng tubig sa Maynila. Ang alhibe na ito ay isang patunay na bago pa man ang modernong teknolohiya, ang mga Pilipino ay may kaalaman at solusyonan para sa isang pangunahing pangangailangan tulad ng tubig. Dito ay makikita natin ang isang barrel o lagay na nagsisilbing water filter na ginagamit ng silaan ng tubig noon. Ito ay idinisenyo ni Gobernador General Antonio Maria Blanco noong taong 1805. Ito ay nilamang mga buhangin na siyang naghihiwalay ng mga malalaking dumi o putik na nakahalo sa tubig. Sa ilalim nito ay mayroong mga uri na siya namang nagtatanggal ng amoy, lasa o mga kemikal na maaaring nakahalo sa tubig. At sa ilalim nito ay may mga buhanging huli at tabla upang masigurado na nasala at nalilinis na ito ng maayos. Muli, ito ay isang klase ng salaan ng tubig na ginagamit noon ng mga Pilipino. At ngayon naman ay magtugma tayo sa isa sa mga orihinal na hybrid o patubig ng Karyedo. At dito ang una nating mapapansin ay ang disenyo nito. Ang leon na makikita sa unahan nito ay sumisimbolo sa insignia o simbolo ng kolonyal ng mga Espanyol. Ang patubigan ito ay gawa sa bakal o cast iron. Ito ay isa sa mga modernong unang patubigan ng bansang Pilipinas. At ito naman ay maraming salamat sa tagumpay at iniwan na pondo ni Francisco Carriedo y Padero noong ika-1733 taon. At ito naman ay sa katapusan lamang noong ika-900 siglo. Maraming salamat kay Genero Palacio. At ito naman, ang patubigang ito naman ay ito ay sumisimbolo hindi lang sa patubigan o artepakturang pisikal kundi sa pag-unlad ng mga Pilipino. Dahil noon pa man, ang mga Pilipino o mamayang mga Pilipino ay kumukuha lamang ng tubig sa batis, sa bukal o sa baloy na kadalas ay nagre-resulta sa kanilang ng magkasakit. Itong unang patubigang ito ay ang naging daan. Maraming salamat kay Carriedo upang makakuha ng ligtas na maiinumin at siguraduhin makakuha talaga ng mga tubig ang mga mamamayang Pilipino. Itong artepakturang ito ay hindi lamang sumisimbolo sa pisikal nitong katangian, hindi sumisimbolo sa pag-unlad, sa kalusugan at sa gobyernong naglilingkod. At maraming salamat sa Museo ng El Deposito na ipinapakita ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang artepakturang ito hindi lang mukhang makaluma, ngunit ito din ay makabago sa aspekto ng unang hakbang patungong modernisasyon. At ngayon ang ating natunayan at nasundan ang ilang sa mga artepaktura tumutukoy sa El Deposito o sa dating underground work system ng Pilipinas.
At ngayon naman ay ang ating susuriin o pupuntahan mismo ang underground reservoir o system ng El Deposito dito sa May San Juan. Sa huling bahagi ng ating pagsusuri ay nandito tayo ngayon sa underground reservoir mismo ng El Deposito. Dito iniimba at sinusuri at nililinis ang inuming pangtubig at pang-araw-araw ng ating mamamayang Pilipino. Ang underground reservoir na ito ay parte ng Caviedo Waterworks System at ang nakikitang ministerado ng ating mga Pilipino at pampublikang gobyerno. Ngayon naman ay ating susuriin ang istruktura ng underground reservoir na ito. Ang itong underground reservoir ay may lapad ng 3 metro at lalagpas ng ika-9 metro o 16 meters sa haba. Ang reservoir ito ay siniguradong gawin na may akong estruktura na sumisiguradong makatayo o manatiling nakatayo pagpos ang mga malalakas na lindol. Ang reservoir ito ay nagiging pangunahing source ng tubig ng ating mga mamayang Pilipino na naging parte ng Caviedo Waterworks System.